driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa Avida Veresetics Vermosa dito sa Dasmariñas, Cavite. So for this video naman po, isa pang ibabay check natin na poging-pogi na MTB na pang pretty setup. Yung kita-kita natin na aggressive na pang crit no, poging-pogi. So ang may-ari naman ito ay si Idol Ray Rivera from Parañaque City. Yan, napakalaki pa yan. No? Pangilan mo na sa Vermosa, Idol? Third po. Third? Saka regular na Sa C5 at MOA po. Pwede mo ma-share sa amin kung ano ba, may naramdaman ka ba, experience ka bang pagkakaiba? Difference ba between dun sa Dito mas maganda kasi may uphill tapos downhill. Sa MOA, flat. sa flat. Pagdating sa laki ng loop, Mas malaki dito. mas malaki dito, no? And ano pala, kailan pa pala yung huling yung balik mo dito ba? Last year pa. Last year pa. Tagal na pala, no? So, ngayon, kasi siya, natsambahan ko lang siya kanina habang nag-chill ride ako eh. Kailan mo ulit na mag-schedule mag-Vermosa? Not sure. Baka Pag may time na summer. lang, no? Summer. Ngayon kasi magsa-summer na eh, no? Ayan, so i-check na natin tong yung kanyang Promax, no? Na rigid MTB na naka-crit setup, no? Yan, so Idol Ray, before tayo mag-start, no? Tanong muna kita, kailan mo ba na-build tong rigid MTB mo na crit setup? Mga May of 2025. Last year. Ito ba yung kasi alam ko yung Promax, build bike yan eh, na naka-suspension fork, no? Yung original po, naka-rigid fork na talaga. Pero bakal. Rigid fork na Tapos pala. parang paint. Same din yung paint. Yung akala ko Tosik lang yung nagbebenta ng ganun, yung Tosik na may rigid fork. Ito pala naka-rigid fork talaga. Yes po. Kasi usually pag stock bike na MTB naka-suspension fork no. Pero yung nga bakal tapos in-upgrade mo na, no. Ano na lang natira diyan, yung frame. Opo. Yung frame na lang natira, no. Maganda yung pagkahubog ng frame no. Pero kasi nahabaan ako eh, kasi para sa akin yung haba ng frame. Di ka ba nahabaan sa frame? Hindi po. Actually, maganda pang aero para sa akin. Yung nag-ano ka, puppy post position ka. Yan, so yun nga, no. Next question naman, Idol. Saan mo ba na-ibiyahe na to? Itong rigid MTB? Sa Antipolo minsan, tapos usually lap sa C5. Ayun. So, ano yung dream ride mo na gamit mo itong rigid MTB mo? Tagaytay. Yan sa Tagaytay, no. Ayan, ito nga yung general background dito sa kanyang rigid MTB, no. So, mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Yan, hindi ko naabutan to no. Sa shop Promax PR30. Yan, Promax PR30. Kasi yung PR40 road bike yun, di ba? Yan. PM30 po. Ayan, PM30. PR pala yun. Ito PM. PR pang road bike. PM pang... PM MTB, no. Ayan, Promax PM30 na XC Hardtail mountain bike frame, aluminum 6061, 27.5. Ayan, size 17 medium, no. Yes po. Yan, size 17 medium. Pero na mahaba yung parang nito, 580 ang tingin ko, o 575 yung top tube. Hindi ko kasi dala yung panukat. Then tapered yung head tube. Tapos yun sa cable routing sa FT tsaka sa RD internal, external sa rear brakes. Yan, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2. Yes. Yan, millimeter diameter na seat post, quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Next naman sa kanyang gravel fork, yan. Ito yung Coseblo, no? Yes po. Coseblo na gravel fork na 700C. Yan, kita natin na naka-adapter, no? Kasi nga pang pang flat mount na 140mm na rotor. Yan, nilagyan niya ng adapter kasi 160mm yung rotor niya, no? Yan, naka-internal cable routing. Then naka-tapered yung steerer tube. Then through axle yung dropout. Yan, so next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar na S-Works, no. S-Works Tagalog yata ito, no. Na sa Shopee. Yan, gano'n ba carbon fiber, ano yung lapad dito, Idol? 640. Yun, 640mm yan. Ideal naman yan sa mga pangkrit, no. 640mm ang lapad, tapos 31.8mm ang taba na ano pa to? Yung minimum back sweep yun, nakalimutan ko na. Tagal ako din nagbabike check eh.
Yan, minimum back sweep, no? Ito, ano tong grips na to? Silicone lang po. Yung pambansa, no? Mm. Yung unbranded na silicone na pambansang grips, yan nagpabalik. Yan, so next naman yung kanyang stem racework na ito yung ano sikat na ganitong klaseng hubog ng wide stem no na ginagamit sa Crit MTB. Anong haba nito at saka angle? 100 mm tapos negative 20. Ayun. Then yung ano pala? Yung Olympus. Opo. Yung tapered headset no na seal bearings. Tapos naka carbon fiber na top cap. Then sa seat clamp naman ZTTO na aluminum Allen bolt type 31.8 mm ang diameter. Ito NV Tagalog to no. Yes po. Yan NV na carbon fiber na 27.2 mm ang taba. Gano'n pala kahaba nito, idol? 350 mm. Ayun, 350. Zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman sa kanyang saddle na Kotseblo. May butas sa gitna. Manipis ang foam. Malambot naman. Tapos nag-flex. Carbon railings. Ano yung review mo dito sa saddle mo? Goods naman, kailangan lang masanay. Masanay, no? Ako ginagawa ko kasi nagdo-double triple padding ako eh, no? Dito sa aking sa gitna, no? Yan, so ito yung review niya sa kanyang saddle, no? So proceed naman tayo sa drivetrain. Na pambansang drivetrain na 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chainrings. Uy, bago to ah. Usually kasi pag L2, A5, A7, ito kasi L2, T3. Pwede mo ma-explain sa akin kung bakit Tier 30? Ito po ay para sa gravel bike talaga. So, ito, may parang clutch. So, parang matigas siya. Okay, bali pang gravel pero flat bar. Opo. Pero pwede meron bang ano nito, yung pang drop bar variant nito? Hindi po ako sure, pero I think pwede naman i-combine. Pwede. Kung meron silang ganyan, ibig sabihin para katulad to ng Shimano Qs na interchangeable. If meron na pang road bike drop bar na ganitong shifter no, na dual control. Kasi ngayon lang nakita ng ganito, bagong-bago yung model nito eh. So, pang gravel pala na flat bar naman yung variant. Para Shimano Qs din no, yung style. Yung concept ba. Next naman sa kanyang crank, yan the return of the comeback na pambansang MTB crank na I-Accept John Kuhn na Halotech. Yung bottom bracket ito, nung bottom bracket yan? Stock. Yan, stock ng I-Accept no. Threaded bottom bracket na Halotech. 170mm ang crank arm, pang purpose built na pang 3x. 104 BCD sa dalawang chainrings, then 64 BCD para sa granny ring. Yun, pambansang chainring, Decas 4040, 104 BCD na rounded. Then, yan, ito yung common na nakikita kong Shimano R540 na road bike lipless pedals. Yung chain, ano ba chain ito? Shimano. Ano to? Shimano ba to? Yes po. Ilang speed to? 8 speed. Shimano na 8 speed. Tapos yung cassette sprocket mo, 11 by 36. 1136. Opo. Na ilang anong brand nito? Sagmit? Yung ZTTO. ZTTO. Yun yung sa lock ring na sa ZTTO yung mga ganyang klaseng lock ring. Then yun nga yung kanyang RD L2T3 na pang gravel no. Yes po. Na pang ilang speed nga ito? 8 speed. 8 speed. Yan 8 speed version na malaki na yung pulley no. Tapos sabi mo may clutch na. Yes po. Saan ba yung ano nito? Yung parang unlock tsaka Hindi po unlock. pwede off-8. So, nandito yung mechanism ng clutch. Ito. Kailangan parang tanggal yung cover tapos hipitan yung screw sa likod. Yun ang drawback, no. Kailangan pang kalasin to. Opo. Yun. Ito nga yung sa drivetrain setup na kanyang Poging Rigid MTB. Sa wheel set naman, ito yung kanyang gulong. Ito yung undersized na CST Fox Trail na 29 by 1.95. Then, ano to, diba? Foldable and tubeless ready to, diba? Yes po. Ito, ilang grams wala to? 300 plus? Kaya maganto eh. Parang ano to eh, parang katulad ng Dragon Scale. Yan, parehas ng timbang roughly, no? Yan, 29 by 1.95 na kuno, pero 1.75 o 77 yan. Then, yung ribs nito, anong brand nito, idol? Sagbit Brooklyn. Yan, aluminum double wall, 32 holes. Yung spokes and nipples, Richman. Opo. Then, itong hubs niya, Hasins, ano diba? Hasins Pro 7? Meroka po. Meron ka pala, sorry. Meron ka, anong model? Pwede ba matingin? M5 at
Medyo madumi lang. Ayun, Meroka KM 5.0. Nasabi mo edit kanina. Yes po. Bakit para na-edit? Anong nangyari? Naka 3 power springs. Yun. So mas maingay na, no? Yes po. Kaya pakinggan natin kung gaano kaingay ito. Baka katapat to ng sniper eh. Malapit na pala. Tsaka ano, dahil sa matigas sa spring, parang pixie na yan, no? Sumasama, no? Yan, yun yung tunog ng Meroka KM 5.0 MTB hubs kapag naka-freewheel. Then lasa lang sa kanyang brake set yan. Ano to? MT201 o MT200? MT201. Ayun, Shimano MT201 na naka-aluminum levers, no, na hydraulic brakes and dual piston. Then lasa lang sa kanyang rotors. Yan, SRAM center line na 160mm na diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Then ang timbang daw, di ko si dalang timbang pero timbang na niya na to, no. Ang timbang daw is 9.25, no. Ito yung masasabi ko, pwede itong maging 8. Yan, pwede yan. Ito kasi medyo may kabigatan pa yan. Pero sa mga 104 BCD na pag 3x magaan na yan. Pero pwede pa yan pagaanin na ng direct mount na Povno Ghost o kaya yung GX. Kasi yung Povno Ghost, mga 560. Then yung yan yung ginagamit ko sa tactical na Goldex GX, maka 600 grams. Gagaan pa yan. Tapos yung anyang ito, kung maka-afford siya ng carbon na 105 R7000, yan. Gagaan pa yan. Then ano pa yung masasuggest ko na pwede bang pagaanin? Although okay na yung brake set na aluminum kasi mahaba kasi ito eh. Yung mga M41, kahit M4100 na ganito kasi may lang yun eh. Less material. Tsaka mas magaan yung caliper nun. Ano pa yung isasuggest kong pampagaan pa dito? Yung cassette. Yan, meron kasing cassette na SL, yung mga lightweight cassettes tulad ng CTT o Sense, yung Sunshine ganyan. Yung mga talagang hollow na design na sprocket yan, may paggagan pa yan. Ano pa yung may ko diyan? Yung kung 32 pa rin to, pillar spokes kung may budget siya. O kaya yung buong wheelset aerobic Bronco na 28 holes. Yan, yung kasi yung gulong di na kailangan magana isa na yan sa pinakamagana gulong. So kung kung susundin, kung magagawa niya yan, mga 8 yan. Parang katulad doon sa binaycheck ko dati na yung Mountain Peak Everest Pro, kung napanood mo, no, parang 8.4 yata yun. Mukhang mahahabol yan, lang, kailangan lang ng matinding tira. Pang gastos, no. Pero 9.25 magana tong kanyang Pro Max PR30. Tapos naka TPU inner tubes. Ayun, naka TPU na ba yan? Opo. Ayun, kaya pala naka TPU, no. Yun, pag dinagdagan pa yun, mga 8 mahigit na lang yan. Yun nga, ito nga yung Pro Max P. Ano pala, magkano pala yung total estimated cost? Total 29,000 po. 29,000. Yan, so ito nga yung Pro Max PR30, rigid MTB, great setup ni Idol. Ano pangalan mo? Rai. Ni Rai, kasi first lang kami nagkita, no, ni Idol Rai. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang poging rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shout out mama ko po. Hello, and Bike Track Cycling Team, shout out. Ayun, yung kasama niya, no. Ayun, so from Paranaque pa sila. Yan, salamat sa pag-budget ng MTB mo. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.